Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Napakaganda ng ating episode ngayon dahil ito'y may kinalaman sa mga katanungan kung bakit hindi naging Santo Papa si Cardinal Tagle. Si Tagle ang pinakapaborito ng lahat. At pangalawa kay Tagle ay si Parolin na assistant mismo at sekretary ni Pope Francis. Pero bakit hindi napili ang, ang mga bishop na gustong-gusto ni Pope Francis at biglang lumitaw itong si Prevost or Pope Leo XIV. Kataka-taka, di ba? At isang Amerikano. At nagkataon na sinabi din ni Donald Trump na gusto niyang magiging Santo Papa at nakadamit pa siya ng Santo Papa nang i-post niya sa kanyang X account ang picture na yun na nakasuot siya ng Santo Papa. Okay, so eto, bigyan natin to mamaya ng tatlong dahilan kung bakit hindi napili si Pope Megdat si Cardinal Tagle na bagong Santo Papa. Narito ang video tungayan natin courtesy ng ating kaibigang PMC Pinoy Mystery Channel. Marami ang nadismaya nang hindi napiling bagong papa ng Roma ang Pilipinong si Cardinal Luis Tagle. Kung pagmamasdan ng listahan ng nagawa niya para sa paniniwala at pananampalataya ng higit sa 100,000 Pilipino sa bansa para sa mahirap at mga nangangailangan, higit pa ang kakayahan nito upang mamuno sa 1.4 bilyong mga Katoliko sa buong mundo. Pero mukhang nabaliwala ng conclave ang pagmamahal ng Pilipinong Cardinal para sa simbahan. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na sa dinami-dami ng mga ginawa ni Cardinal Tagle, hindi siya ang ginawang Pope at ang dahilan ay sangkot ang China. Sa dami ng karanasan ni Cardinal Tagle, taong 2019 pinatawag siya ni Pope Francis para manirahan sa Rome bilang isang prefect o senior member ng kilalang Congregation for the Evangelization of Peoples at pinalitan nito si Cardinal Fernando Filoni. Matapos ang maraming pagbabago sa patakaran ng Vatican, pinahayag na magiging pro-prefect ang Cardinal sa ilalim ng Dicastery for Evangelization. Tapos taong 2020, tumaas ang katungkulan nito at naging Cardinal Bishop. Ikinagalak ng marami ang mataas na responsibilidad ng Pilipinong Cardinal. Dahil nga raw senyalis ito na posibleng siya ang susunod na Papa. Taong 2022, naganap ang kontrobersyal na pagbuwag ni Pope Francis sa buong pamunuan ng Caritas Internationalis. At dito nasangkot ang pangalan ni Cardinal Tagle. Kaila sa maraming Pilipino na isang balitang inilabas na siguradong ikagugulat ng madla. Ulat na medyo nakapanghihinala dahil lumabas ito ilang araw lamang bago pumili ng bagong Pope ang conclave. Sa katunayan, lumabas ang pahayag ika-6 ng Mayo, 2 araw bago nagbotohan sa Vatican. At hindi maganda ang inulat hinggil sa Cardinal at nakasisira ng mabuting reputasyon. Ito mga kababayan, kung napansin nyo, di ba, 2 beses na nagiging itim, nagiging black smoke ang lumabas sa chimney ng Vatican. Ibig sabihin yan, medyo magulo sa loob. Ang conclave, ang mga cardinals na bumuboto, nasa 145 yata na cardinals o 135, ay medyo nagkasalungat ng mga pipiliin. Kasi black smoke. Ngayon, after one day, ay lumabas na naman, akala natin puti, black smoke pa rin. Ibig sabihin, matindi talaga. Matindi talaga ang pagpigil kay Tagle. Matindi, meron talagang pumipigil na hindi mapili si Tagle, hindi maluklok na Santo Papa. Kasi, ayon sa conspiracy theory, ay kailangang Amerikano ang maluklok ngayon dahil inline yan kay Trump. Kasi si Trump ang hinulaan na makapagbukas ng malaking wealth, malaking kayamanan sa mundo na sa teorya ng conspiracy theory ay nasa Vatican.
at ang Batikan ang may hawak ng susi para mabuksan ang napakalaking vault na ito. Ito ay ancient gold kasi alam naman natin ang Batikan ay noon pa yan, kasama ng mga, kung alam niyo yung mga Marcos Gold, di ba? Karamihan ay nariyan sa Batikan, karamihan ay nandoon sa Fort Knox, at karamihan din ay narito pa sa Pilipinas. Kaya nga nag-treasure hunting tayo, mga Pilipino, dahil sa mga hearsay or mga alamat at mythology ng mga gintong ito. Kaya ito ngayon nangyari na, dalawang Amerikano na, kasi tatlo lang dapat ang kailangan dito, triad, para mabuksan ang napakalaking vault, treasure vault yan, na laman na ay mga ginto. Yan ang tinatawag na wealth for humanity, na nakapangalan sa White Spiritual Wonder Boy. Ang White Spiritual Wonder Boy ay, kung napansin nyo, white, puti, ibig sabihin, yan, Santo Papa yan, kasi nakaputi ng robe, di ba? Isang pari, isang obispo, isang kardinal, o isang Santo Papa. Ngayon, isa na lang ang missing sa triad. At yun ang hindi natin alam. Ang sabi ng iba, baka Pilipinas na yung pangatlo. Baka si PBBM, di ba? Ang isa sa mga pagbukas, kasi nga beneficiaryo si PBBM ng napakalaking kayamanan na iniwan ng kanyang ama. Grabe na kwento talaga ito sa ginto, mga kababayan, no? Kasi na triangulo na eh. Nasa Batikan, nasa Washington DC, nasa Pilipinas. Okay, so sa bandang dulo ay meron tayong diagram ng conspiracy theory na yan. Kung ano ba talaga yan. Okay, so patuloy muna tayo sa video courtesy ni PMC Pinoy Mystery Channel. Ayon sa Italian Catholic Daily, ang La Nuova Bussola Quotidiana, na mayroon daw 5 tao na nag-aakusa kay Cardinal Tagle na madalas itong nagsusugal sa mga kasino sa China, partikular na sa siyudad ng Macau. Hindi man direkta, pero gumagamit daw ito ng proxy o avatar para tumaya. Bukod sa akusasyong nagsusugal ito, sinabi pa sa pahayag ng Catholic Daily na it is certain that Tagle is part of a network of billionaires who all have something to do with the development of casinos in the Pacific. O sigurado raw na sangkot si Cardinal Tagle sa grupo ng mga bilyonaryo na nagpapalawak sa mga kasino sa rehiyon ng Pacific. Dito talagang marami ang maghihimutok dahil ayon sa Catholic Daily, ang mga nagtuturo kay Cardinal Tagle ay mga injik. Ito mga kababayan bakit sinisiraan ng China ngayon si Tagle? Si Tagle ang kanilang pangalawang choice na maging Santo Papa eh. Ngayon sa palagay ko, ang una kasi na choice nila ay si Parolin, yung secretary mismo ni right hand ni Francis. Si Pope Francis ay pro-China si Francis kasi meron silang pinirmahan na agreement na sikreto ng Beijing ng China. 2018 yata yon, nasa vlog natin yon, na pumirma si Pope Francis ng kasunduan sa China. Hindi natin alam kung ano yung kasunduan na yon, siguro related sa yung mga Catholic Church in China. Meron kasing mga Katolikong simbahan sa China at pwedeng yun. Pero one thing for sure ay may puso si Pope Francis para sa mga komunista, sa mga inchik. Kaya si Parolin, dahil sa sekretary, ay alam ni Parolin yan. Kaya ang choice talaga ng China ay si Parolin. Ngayon kung manalo si Parolin, ibig sabihin ang susi ng kayamanan ay naka-inline na ngayon sa China at kay Xi Jinping. At yan ang ayaw mangyari ni Trump. Kaya si Trump nagpahiwatig na gusto niyang maging Santo Papa. Sa kanyang post sa kanyang Twitter ay nagsuot siya ng sutana, ng damit ng obispo. At sabi niya, ako ang Santo Papa. Kaya maraming nagalit kay Donald Trump. Kung nakita nyo yun, nasa mga post yan sa Facebook na nakasuot Santo Papa si Donald Trump. Gusto ni Donald Trump na Amerikano ang maging Santo Papa para align siya mismo doon sa control ng susi. Kasi ang susi ng higanting treasure vault na wealth for humanity ay hawak daw yan ng White Spiritual Wonder Boy na nasa Batikan. Kaya nga maraming vlog tungkol dyan eh. Ang White Spiritual Wonder Boy ay isa yan sa
tagapagmana ng kayamanan na ibinigay kay Apo Lakay. 'Di ba yung kayamanan na historical, Taliano Gold, ay si Apo Lakay ang may hawak. At ang may iba pa diyan, yung Yamashita, ganun din. At may ano na, 'di ba, may hearsay na hiniram ng Batikan ang gintong 'yan galing kay Marcos. Kaya ang isa sa mga account ay nakapangalan sa White Spiritual Wonder Boy at iba din yung Spiritual Wonder Boy lang. Sa palagay ko yung Spiritual Wonder Boy ay ito yung anak ni Apo Lakay, walang iba kundi ang ating presidenteng PBBM. Kaya yung triad ngayon ay parang kasama ang Pilipinas dyan eh. Yung triad ng Washington DC, Vatican, missing kasi yung isang triad, isang membro ng triad. Kaya pwedeng si Wonder Boy o PBBM ang isa sa naghawak ng susi. At kapag nagkasundo daw yung tatlo, ay pwedeng mabuksan ang higanting treasure vault na Wealth for Humanity. Grabing conspiracy theory lamang ito, pero ang sarap pakinggan kung magkatotoo. 'Di ba? O ito ang China, sinisiraan si Tagle para sana si Parulin ang lumitaw, ang lalabas na Santo Papa, pero hindi nangyari. Kasi may intervention sa palagay ko lang may intervention si Donald Trump sa eleksyon na yon. Kaya Amerikano ang lumabas at hindi kasama sa top 5 si Parulin. Amigdat si Prevost ay hindi kasama. Si Pope Leo ay hindi kasama yan sa top 3, top 5 candidates na gustong-gusto ng Santo Papa. Di ba? Alam natin yan, Tagle, Parulin at yung Black American, African pala, yung Black African. Na kardinal, yun ang choice, yung tatlo at mayroon pang isang Italiano. Pero si Pope Leo, Prevost, ay nasa pangwalo lang. Kaya marami ang nagtaka, bakit lumabas si Pope Leo? Ibig sabihin, mayroon ngang intervention sa eleksyon na yon kasi 2 beses na lumabas ang itim na usok sa chimney. Ibig sabihin, magulo ang eleksyon sa loob. Sikreto lang talaga yan. Kaya tinatawag na conclave ay secret meeting ng mga cardinals sa pagpili ng bagong Santo Papa. Kaya ang China, kung ano-anong paninira hindi nagsusugal yang si Tagle. Grabe naman. Bakit magsusugal yan? Ang lagi-lagi ng share ni Tagle sa sa itong pera dyan sa lahat ng Catholic Church ay mag-remit ng pera sa Vatican eh. Kaya malaki ang sweldo nila Tagle, hindi na yan sasama pa sa mga kabulastugan na katulad na ginawa ng China at ni Digong na gumawa ng Pugo Hub sa Pilipinas. Hindi ganyan si Tagle. Siguradong gawa-gawa lang yun. Grabe naman, nagsusugal daw sa casino si Tagle, gumamit ng avatar. Hindi na yan magsusugal, mayaman si Tagle. Mayaman na yan kasi malaki ang sweldo ng mga bishop. Lalo na, taga-Batikan na yan eh. Doon na yun naninirahan sa Batikan, si Tagle. Okay, kaya itong China talaga, factory of lies, factory of disinformation, misinformation, lahat ng kabakakan, lahat ng kasinungalingan ay nasa China na. Mantakin nyo naman yung balita na nagipag-agreement daw ang Westcom ng Philippine Navy sa China at pumirma daw ang taga-Westcom Navy ng China sa WPS, yung nagbabantay diyan, ang West Command ng Philippine Navy, ay pumirma daw na okay na sa kanila na yung Ayungin Shoal. Umantakin nyo yung balitang yan. Sobrang-sobra talaga kabakakon, kasinungaling itong China. Sarap putulan ng mga dila yan, gupitin, di ba? Grabe. Pati ba naman Santo Papa natin nagsusugal na. Amigdat Cardinal natin na nagiging Santo Papa na sana eh. Kaya sinisiraan ng China para ang lalabas ay si Parulin, pero ang nangyari iba yung lumabas, yung manok ni Donald Trump na isang Amerikano, si Pope Leo Prevost ang lumabas. Kaya iyak ang China, hindi nila makontrol ang tinatawag na triad para sa tinatawag na one world government, one world currency. Kung sino ang magkontrol niyan ay siyang pinaka pangulo sa buong mundo.
Yan, isa na lang kasi ang presidente sa one world government. Isang bangko, isang presidente, isang pera. So ganyan yan. Kaya ang China gustong magiging leader ng one world government. Hindi mangyari. Sa mukha pa lang, yung mukhang food panda mukhang panda, mukhang kung fu panda ang presidente nila ngayon, di ba? Okay, so ito, atin tingnan ang pangalawang cause kung bakit hindi napili si Tagle. Meron pang isang hindi nagawa ni Tagle na maganda sa Pilipinas. Merong nagawa si Tagle na parang nanahimik lang siya sa panahon na yun. Kaya ito yung nasilip ng mga kardinal sa Vatican na teka, sa panahon na ito, 2016 to 2020, anong nangyari sa Pilipinas? Bakit ganon? Bakit wala kang imik? Ito yung kasalanan ni Tagle na totoo. Sa palagay ko, ito na yung pinakatotoong rason kung bakit hindi napili si Tagle. Maliban na sa paninira ng China, ay dahil nga kay Digong. Paano nagiging si Digong ang sanhi? Well, atin na panoorin dito sa video. Oo, tama ang narinig mo, mga Chinese. May mga naniniwala na dahil sa pagsuporta ni Cardinal Tagle sa mga Katoliko sa China, tila pinagdiskitahan daw ito ng mga komunista, kaya siniraan. At anuman ang napag-usapan ng Vatican at ng pamunuan sa China hinggil sa mga simbahan doon, hindi magbabago ang patakaran ng mga komunista na buwagin ang lahat ng paniniwalang hindi tugma sa kanilang komunismo. Kung matatandaan, ibinalita sa The New Arab na binabago ng China ang mga nakasulat sa Biblia at Quran para maging tugma ito sa komunismo. Ipinagtataka din ng marami, siguro ginawa ng masamang conspiracy si Cardinal Tagle para hindi nga naman maging Santo Papa ng buong simbahan ang isang simpleng Pilipino. Ito mga kababayan tingnan natin to. Napansin niyo ba ito? Ito yung St. Peter's Basilica. Ito yung courtyard or front ng St. Peter's Basilica. Kung nakita niyo ito'y susi ito. Ito yung St. Peter's Key. Ito yung susi ni San Pedro kasi dito inilibing si San Pedro mismo dito sa ilalim or baba nitong St. Peter's Basilica. Kaya nga tinatawag siya na head of the church kasi nandyan ibinaon mismo dito sa St. Peter's Basilica. At bakit susi ito? At bakit sinabi rin sa conspiracy theory na ang Vatican ang may hawak ng susi sa pangalan ng spiritual White Wonder Boy? White Wonder Boy na spiritual. Dalawang Wonder Boy. Yung isa Wonder Boy lang. Kaya noon na panahon na yun, ay bata pa yang si PBBM. Kaya pwedeng si PBBM ang Wonder Boy na yan. Pero yung White Spiritual Wonder Boy, kasi White Spiritual, ibig sabihin, pwedeng pari, Santo Papa, Cardinal, or Obispo, or Bishop, or itong Santo Papa. Kaya ito na nga. Ito yung sign, symbol, susi. Susi yan sa pinakamalaking kayamanan sa buong mundo, ang wealth for humanity. Conspiracy theory pero masarap pakinggan. Okay, balikan natin tong ginawa ng China. Dito, sinira ang mga simbahan ng mga pati mga Muslim, sinira nila yung mga moske ng Muslim sa boundary ng China. Kasi ang kapitbahay ng China ay mga Muslim na At ang mga simbahan din ng Katoliko sinira ng China. At iniba nila ang kasulatan ng Quran. Ang Diyos doon ay si Xi Jinping na at si Mao Zedong. Hindi na si Allah. Grabe talaga, pati Biblia at Quran ng mga Muslim ay binago ng mga inchik. Kaya ito, pakinggan natin to. Nakasulat sa Biblia at Quran para maging tugma ito sa komunismo. Ipinagtataka din ng marami, siguro ginawa ng masamang conspiracy si Cardinal Tagle
para hindi nga naman maging Santo Papa ng buong simbahan, ang isang simpleng Pilipino. Ito na yung mga kababayan yung sinabi ko na ito yung kapanipaniwala na dahilan kung bakit hindi napili si Tagle dahil sa nangyari noong 2018 to 2020. Ano bang nangyari sa panahon na yun? Yun ay panahon ni Digong eh. So tukhangan, di ba? Ayaw ng mga Santo Papa ng simbahan na mayroong tukhangan, mayroong pagpatay. Kaya dito na demerits si Tagle sa tingin ko. At hindi lang yung paninira ng China, kundi meron ding medyo pagkukulang si Tagle sa Pilipinas noon. Iyang taas-taas ng posisyon niya sa Vatican tapos hindi siya umimik, di ba? Takot ang mga pari sa Pilipinas eh. Takot sila kay Digong. Pero bilib ako doon sa pari na nagtago kay Matubato. Kaibigan ni Pinoy ang pari na yon, binigay ni Pinoy si Matubato sa pari na yon, tinago, and then ipinuslit papuntang Netherlands. At nandyan na ngayon sa Netherlands si Matubato. Ang number 1 na witness testimony, magtestimonya sa mga tukhangan ni Digong. Okay, so ito, pakinggan natin to ha. Dog group na Bishop Accountability Organization. Hindi umano naglabas ng malinaw na guidelines ang Manila Archdiocese o ang Catholic Bishops Conference ng Pilipinas, CBCP, sa pagharap sa mga ganitong kaso, na nagdulot ng pagdududa sa kakayahan ni Cardinal Tagle ng pang-aabusong sexual sa loob ng simbahan sa panahon ni Duterte. Isa hala ng simbahan. Isa rin sa maaring dahilan ang pananahimik nito noong kasagsagan ng war on drugs sa panahon ni Duterte. Ayan. Isa sa mga pangunahing issue na ipinukol kay Cardinal Luis Antonio Tagle ay ang umano'y kakulangan ng aksyon sa mga kaso ng pang-aabusong sexual sa loob ng simbahang Katolika. Ayon sa watchdog group na Bishop Accountability Organization, hindi umano naglabas ng malinaw na guidelines ang Manila Archdiocese o ang Catholic Bishops Conference ng Pilipinas, CBCP, sa pagharap sa mga ganitong kaso, na nagdulot ng pagdududa sa kakayahan ni Cardinal Tagle na pamunuan ang simbahan sa mas malawak na saklaw. Gayunpaman, ipinagtanggol ng CBCP si Cardinal Tagle Na mga kababayan, ito yung sinabi ko na conspiracy theory kung bakit Amerikano ang biglang lumabas. Amerikano ang biglang nagiging Santo Papa instead na si Parolin o si Tagle. Biglang lumabas yung number 8 eh. Dapat 1, 2, 3 lang yung lumabas. Pagpipilian, yung Afrikano, third, second Parolin, first Tagle. Ang layo-layo eh. Ang biglang lumitaw ay si Prevost o itong si Pope Leo XIV. Kaya ito ang conspiracy theory ito kung bakit nangyari na isang Amerikano ang lumabas. First in the history din na isang Amerikano ang nagiging Santo Papa. Narito ang conspiracy theory na ito atin na pakinggan. 3 elements to unlock a new order. Today, 2 forces are already in motion. Both American, one shapes nations. One guards sacred rights, but the third, still unseen, still withheld. Not because it's absent, but because some doors can only open when all 3 converge. Their alignment is no longer theory, it's happening. But the reset remains incomplete, because in every true shift of power, the pattern holds. A triad, a troika, 3. At eto mga kababayan, hindi natin gaanong napansin ito dahil ngayon pa lang natin nakita itong diagram ng triad na mag-control ng tinatawag na world reset. Ano ba itong world reset? Well, ito yung kung computer pa ay atin yan i-refresh. Kasi napakagulo na ng mundo ngayon, ay kailangan natin ng bagong gobyerno at i-reset ang lahat, pati na currency, yung mga pera, ay gagawin na daw na isang pera na lamang, isang gobyerno. Ito na yung sinasabing world government. Kaya kung sino man ang mas makapangyarihan na bansa ay siyang mag-manage nitong world government na ito. Kaya ang China ay nagkumahog talaga na magiging pinaka-powerful siya para siya yung magiging leader
nitong tinatawag na one world government. Ito isang conspiracy theory lamang pero parang malapit sa katotohanan to. Kaya ito, napansin nyo, triad, mga kababayan, ayan, no? Meron siyang triangle na diagram. Napansin nyo, ang pinakaulo ay ang Vatican, itong dito. Vatican ang nasa pinakataas, and then White House, yan yung Washington DC, and then ito yung UK, lugar ng mga hari at reyna. At kapag ginto noon pa man, ang UK, ang London, ang may control ng malaking ginto noon pa sa historical period. Kaya itong tatlo ang powerful triad na sinasabi. Ngayon, bakit nag-fit dyan ang... Ito, tingnan natin ha. Bakit nag-fit itong itong ating bandila? Tingnan nyo ito mga kababayan ha. Itong bandila natin na Pilipinas, ito, ayan, di ba meron siyang tatlong star, yan ay tatlong syudad. Pero sa atin, yan ay tatlong rehiyon, ang Luzon, Visayas, Mindanao, at mayroong araw sa gitna. At kung atin yan i-fit sa tatlo, dyan, no? Dahan-dahan natin yan ayan, no? So, ito yung mga tatlong star, ito. Kaya kung hindi magkasundo itong tatlo, ang may hawak kasi ng susi ay sabi ay ang white spiritual boy. Ang white spiritual boy ay isa yan sa humahawak ng wealth for humanity. Ang white spiritual boy ayon sa AI ay nandiyan sa Vatican. So Vatican ang may hawak ng susi para mabuksan ang kayamanan na yan. Ang kayamanan na yan ay panahon pa yan ni Marcos. Si Marcos ang may hawak niyan. Pero biglang naglaho, nawala, di ba? At mayroong lumitaw na humawak diyan na pangalang ang white wonder, mayroong kasing wonder boy. Ito namang isa ay white spiritual wonder boy. Kaya itong white spiritual wonder boy ay iba ito sa wonder boy. Ang wonder boy ay pwedeng si PBBM yan dahil benepisyaryo ni Apo Lakay. At yung humawak ng Wealth for Humanity, yung white spiritual wonder boy, ay sigurado isang relihiyoso, pare o obispo o santo papa. Kaya ayon sa conspiracy theory ay kailangan ang magiging papa ngayong panahon na ito ay Amerikano para in line ito sa Washington DC. So nangyari na nga, Amerikano ng Santo Papa, so align na siya sa Washington DC at isa na lang ang dapat lalabas na pangatlo. Kung sino ang nasa London na makapangyarihan at pwede nang mag-submerge, make that mag-converge. Pwede nang mag-converge ang tatlong ito at kapag nag-converge daw ang mga yan, kapag nagkapulong-pulong o nagkita-kita ang tatlong yan at nagkasundo, ay pwede daw mabuksan ang tinatawag na vault for humanity. Yung vault, yung napakalaking vault na punong-puno ng ginto, at ang ginto na yon ay for humanity, at kung anumang bansa ang may hawak ng napakalaking wealth for humanity na yan, ay siyang makapangyarihan at siyang mag-manage ng one world government. Medyo hindi kapanipaniwala pero parang darating tayo dyan, mga kababayan. Okay, balik tayo sa ating video. Elements. And what we're seeing now is only two. For triad matrix. They say there are 195 countries, but power lives in only 3 cities. Not capitals, cities. Independent, immune, insulated, not run by parliament. It writes the rules of the world using numbers and loans, not laws.
Together, they form the power triad matrix. Ito mga kababayan, the power triad matrix. At ang bumubuo nito ay ang Washington DC, ang White House, and then ang Vatican, and then ang London o United Kingdom. Ngayon, di ba, white spiritual wonder boy? Ang White House ay White House din yan eh. Pero wala ganong spiritual wonder boy dyan. Alangan naman na si Donald Trump ang magiging spiritual wonder boy. Pwede rin kasi si Donald Trump nagbagong buhay na ngayon eh. Nagiging relihiyoso na si Donald Trump. Pero noong kabataan niya ay malayong maging relihiyoso. Kaya hindi siya si White Wonder Boy, White Spiritual Wonder Boy, kundi ang Santo Papa ng Vatican ngayon na isang Amerikano. Okay, so related na yung dalawa, in line na yung pangatlo na lang ang kulang para magtagpo na yung tatlo na yan at mag-join forces at mabuksan daw itong tinatawag na higanting treasure vault for humanity. Okay, so ano ang inyong masasabi dito sa ating video ngayon mga kababayan, mga ka-Golden Boy? Naniniwala ba kayo sa world reset? One world government, one world currency, one world president? New order ang tawag dito. Kasi nasa ano na tayo magulo na ang yugto natin ngayon sa sanlibutan. Kailangan na talaga ng parang martial law. Kailangan ng control para ma-reset. Babalik tayo sa dati, yung magandang mundo. Kaya nga world reset. Ang dami-dami ng ano ngayon, denomination ng pera, di ba? Currency, marami na. Magulo na. Kaya kailangan isa na lang na klaseng pera. At yan ay ginto. Ginto ang sunod na pera natin. Babalik tayo sa pinsulitos. Alam niyo yung mga pinsulitos, yun yung maliliit na barya na ginto natin noon na ginagamit. Ginto ang pambili natin. Hindi na yung toilet paper na papel. Yung papel na ginagamit ngayon, mga papel lang yan, nakaprinta. May serial number. Pero hindi ang ginto. Ang totoong pera ay ginto at silver. Yan ang katotohanan yan. Kaya yung pinsulitos na ginagamit ng ating mga Maharlikan Kingdom noon na pambili ay maliliit yun ng mga pieces of gold na pinurma nila na parang mga nagsisilbing mga pera. Okay, so ako'y magpaalam na. Paki-subscribe sa mga bago pa lamang ating channel. Malaking tulong sa akin at sa ating mga mamamayan. Hanggang sa muli, God bless us all.